Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Nanginginig ang buong katawan ni Evangeline habang hawak ang mga dokumentong binigay sa kanya ng pribadong investigador ni Lucas. Ang mga salita sa papel tila mga lason na unti-unting pumapatay sa natitirang piraso ng kapatawaran sa kanyang puso. Hindi ito simpleng aksidente. Ang huling taong kausap ng tatay mo bago sumabog ang sasakyan nila ay ang mismong tatay ni Colton. Hindi maaari. Bulong na Evangeline habang sunod-sunod pumatak ang kanyang mga luha sa ibabaw ng lumang larawan ng kanyang mga magulang. Sa loob ng ilang buwan, pilit niyang pinatigas ang kanyang puso laban sa panunuyo ni Colton. Ngunit deep inside, may bahagi sa kanya na gustong maniwala na nagbago ng bilyonaryo. Perong nalaman niya ngayong gabi, tuluyan ang sumira sa tulay na nag-uugnay sa kanila. Ang pamilya ng lalaking minahal niya ang dahilan kung bakit siya naulila. Hindi na nagdalawang isip si Evangeline. Nilisan niya ang opisina ng Vortex at dinala ang kanyang nagliliyab na galit sa tapat ng penthouse ni Colton. Hindi pa siya nakakakatok nang bumukas ang pinto. Lumarawan ang gulat at matinding kagalakan sa mukha ni Colton nang makita ang asawa. Evangeline, napadalaw ka. Di natapos ni Colton ang kanyang sasabihin nang marahas isinampal ni Evangeline ang makapal na folder sa kanyang dibdib. Basahin mo yan, Colton. Basahin mo kung anong klaseng halimaw ang pamilya mo, sigaw ni Evangeline. Ang kanyang boses ay basag sa matinding puot at sakit. Kulot noo, binuksan ni Colton ang folder habang binabasa niya ang ulat ng pulisya mula sa nakaraan at ang huling tawag sa telepono sa pagitan ng ama ni Evangeline at ng kanyang pumanaw na ama. Unti-unti nawala ng kulay ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa ebidensya. Hindi. Walang kinalaman ng paparito, Evangeline. Pagtatanggol ni Colton, bagaman bakas ang labis na kalituhan at takot sa kanyang mga mata. Matagal nang patay ang mga magulang natin. Hindi ko alam ang tungkol dito, pakiusap maniwala ka sa akin. Hindi mo alam? Sarkastikong tumawa si Evangeline habang patuloy na umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Kaya pala gano'n na lang ang trato mo sa akin noon. Kaya pala tinuring mo akong basura dahil sa tingin ng pamilya mo. Mga laruan lang kami po pwedeng sirain at itapon pagkatapos pakinabangan. Lumapit si Colton, sinubukan hawakan ng mga balikat ni Evangeline. Evangeline, makinig ka. Kung totoo man to, wala akong kinalaman dito. Mahal kita. Handa ako pagbayaran lahat ng pagkakamali ng pamilya ko. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Huwag mo kong mahawakan. Marahas na tinulak na Evangeline si Colton. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pagmamahal napalitan ng isang matigas at madilim na pader ng galit. Mula ngayon, Colton, huwag mo nang sasabihin na mahal mo ko dahil sa tuwing titingnan kita, hindi na lang ang lalaking sumira sa puso ko ang nakikita ko. Nakikita ko ang dugo ng mga magulang ko sa mga kamay mo. Tapos na tayo at sisiguraduhin ko pagbabayaran ng pamilya mo ang ginawa niyo sa amin. Tinalikuran siya ni Evangeline at mabilis na naglakad palayo. Iniwan si Colton na tulala sa gitna ng hallway. Yakap ang mga dokumento na tila naging hatol ng kamatayan para sa kanilang pag-ibig. Hindi nakatulog si Colton. Nakaupo lang sa sahig sa kanyang marangyang penthouse. Napapaligiran ng mga dokumentong iniwan ni Evangeline. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, ang itsura ng asawang lumuluha sa galit at puot ang kanyang nakikita. Nakikita ko ang dugo ng mga magulang ko sa mga kamay mo. Ang mga salitang yon parang bakal na nagbabaga na sumunog sa kanyang buong pagkatao. Di niya alam ang tungkol sa aksidente, ngunit alam niya ang isang bagay. Kung ang pangalan ng mga Colton ang nagpapadilim sa mundo ng babaeng minahal niya, handa niyang burahin ang sarili niya sa pamilyang yon. Kinabukasan, nagpatawag na isang biglaang press conference si Colton sa main hall ng Colton Group. Nagunahan ang mamamahayag, nagkista pa ng mga kamera at maging ang mga board of directors na pinamumunuan ni Don Alejandro ay naroroon. Nagtataka sa biglaang anunsyo ng kanilang CEO.
Seryosong mukha ni Colton nang tumayo siya sa harap ng podium. Walang bakas ng pag-aalilangan sa kanyang mga mata. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula ni Colton, malamig ngunit matatag ang boses. Tinatawag ko ang press conference na ito para sa isang mahalagang personal na desisyon. Mula sa araw na to, opisyal na akong nagbibitiw bilang CEO at presidente ng Colton Group. Nagkaingay ang buong bulwagan. Napatayo si Don Alejandro sa galit, ngunit hindi siya hinayaan ni Colton na makapagsalita. Hindi lang ako ang magbibitiw. Pagpapatuloy ni Colton habang nakatitig ng diretsyo sa isang kamera. Alam niya nanonood si Evangeline. Tinatanggihan ko rin ang aking karapatan bilang tagapagmana ng lahat ng ari-arian, stocks at yaman ng pamilya Colton. Bukod dito, lahat ng aking naipong personal na pondo at ari-arian, nililipat ko na sa isang legal trust fund sa ilalim ng pangalan ng Binibining Evangeline Vanguard. Matapos ang press conference, hinarap ng naggangalit na si Don Alejandro si Colton sa loob ng holding room. Nababaliw ka na ba, Colton? Sigaw ng matanda habang hinahampas ang kanyang tungkod. Pinamimigay mo ang yaman natin sa babaeng yon. Tinapon buong imperyong binuo ko para lang sa isang babae. Hindi to tungkol sa pera, Lolo. Mahinahong sagot ni Colton habang inuhubad ang mamahaling gintong relo at nilalagay ito sa ibabaw ng lamesa. May ginawang kasalanan ang papa sa pamilyang Vanguard noon. At kung ang yaman na to galing sa dugo at sakit ng ibang tao, ayoko maging bahagi nito. Mula ngayon, hindi nyo na ako apo. Lalabas ako ng pintong to na walang bitbit kundi ang sarili kong mga kamay. Tinalikuran ni Colton ng matanda. Naglakad siya palabas ng nambuhalang building na dati pinamumunuan niya. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Walang nag-aabang na driver, walang luho, walang bodyguard. Ang bilyonaryo naging isang ordinaryong tao sa isang saglit. Sa opisina ng Vortex Fashion, tulala si Evangeline habang nakatitig sa screen ng telebisyon. Hawak naman ni Lucas ang kanyang balikat, halatang nababahala sa radikal na hakbang ni Colton. Nababaliw na siya, saad ni Lucas, pilit pinakakalma ang boses. Ginagawa niya lang yan para mukhang aawa-awa sa paningin mo, Eva. Huwag kang magpapaloko. Hindi sumagot si Evangeline. Tinignan niya ang abiso mula sa kanyang bangko, 1 bilyong piso at ilang titulo ng lupa ang opisyal lang nailipat sa kanyang pangalan mula sa trust fund ni Colton. Naramdaman niya matinding bigat sa kanyang dibdib. Inaasahan niyang lalaban si Colton gamit ang pera at kapangyarihan nito. Ngunit di niya akalain na handa itong itapon ang sariling buhay at pangalan para lamang patunayan ang kanyang katapatan. Sino ka ba talaga, Colton? Bulong na Evangeline sa kanyang sarili habang ang kanyang puso'y muling nalilito sa gitna ng bagyo na nakaraan. 1 linggo, matapos talikuran ang kanyang imperyo, nanirahan si Colton sa isang maliit at lumang paupahan sa labas ng lungsod. Ang bilyonaryong dating nakatira sa penthouse ay natutulog na ngayon sa isang manipis na kutsyon at ang kanyang mga kamay na dating pumipirma lamang sa mga bilyon-pisong kontrata ay magaspang na mula sa pagbubuhat ng mga kahon bilang construction laborer sa umaga at kargador naman sa gabi. Ngunit tuwing sasapit ang 11:00 ng gabi, nagpapalit siya ng itim na jacket. Sa kabila ng pagod at sakit ng katawan, naglakad siya patungo sa gusali ng Vortex Fashion para sa isang layunin, ang bantayan si Evangeline mula sa malayo. Gabi ng Miyerkules, katatapos lang na isang malaking produksyon ng Vortex para sa paparating na International Fashion Gala. Umalis na si Evangeline kasama ni Lucas, ngunit naiwan sa loob ng underground warehouse lahat ng kanilang natapos na kasuotan. Mga orihinal na disenyo na nakakahalaga ng milyon-milyon at siyang magpapasikat sa Vortex sa buong mundo. Mula sa madilim na sulok ng kalsada, napansin ni Colton ang isang lumang van na pumarada sa likod ng warehouse. Bumaba ang 3 lalaking nakamaskara, may bitbit na mga galon ng gasolina at sulo. Sunugin niyong lahat. Siguraduhin walang matitira sa mga disenyo ng Vortex. Utos ng pinuno ng lalaki sa mababang boses. Nanlaki mga mata ni Colton. Ang mga disenyong yon ang buhay, dugo at pangarap ni Evangeline. Kung masusunog ang mga ito, tuluyan ang babagsak ang karera ng asawa. Hindi na nag-aksaya pa ng pagkakataon si Colton. Walang armas, walang bodyguard. Sumugod siya sa dilim.
Isang malakas na tadyang ang binigay ni Colton sa lalaking may hawak ng gasolina, dahilan upang tumapon ang likido sa labas. "Sino ka?" Sigaw na isa pang salarin, sabay sugod gamit ang isang bakal na pamalo. Kahit pagod mula sa mamabigat na trabaho sa construction, ang galit at kagustuhang protektahan si Evangeline ang nagbigay kay Colton ng lakas. Naiwanan niya ang unang palo at santok ng malakas na kalaban sa mukha, ngunit tatlo sila. Habang nakikipagbuno si Colton sa dalawa, ay nagawa ng ikatlong lalaki na ihagis ang ulo sa loob ng nakabukas na bintana ng warehouse. Mabilis na gumapang ang apoy sa loob ng silid kung saan nakaimbak ang mga mamahaling tela. "Walang hiya kayo?" sigaw ni Colton. Sa kabila ng mga sipa at pasano na tatamo niya mula sa dalawang kalaban, nagawa niyang agawin ang bakal na pamalo at patumbahin ng mga ito. Nang marinig ng mga salarin ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ng barangay Tano dahil sa ingay, mabilis silang nagsitakbo patungo sa kanilang van at humarurot palayo. Di pinansin ni Colton ang kanyang dugoang labi at ang matinding sakit sa kanyang tadyang. Tumingin siya sa nasusunog na warehouse. Narinig na niya ang unti-unti pagtupok ng apoy sa mga gawa ni Evangeline. Nagtakip siya ng basang-basahan ng kanyang muka at dire-diretsong sumugod sa loob ng nagliliyab na silid. Mainit, mausok at mapanganib. Isa-isang binuhat ni Colton ang mga racks ng gown at mga kahon ng sketches ni Evangeline palabas ng gusali. Sa kanyang huling pagpasok, isang nasusunog na kahoy na haligi ang bumagsak sa kanyang likod. Naitumba ni Colton ang haligi, ngunit ang kanyang kanang balikat at braso nakapagtamo ng matinding sunog. Sa kabila ng nagliliyab na sakit, nagawa niya pa ring hilahin ang huling kahon na naglalaman ng pangunahing gown ng koleksyon. Ang gown na binuo ni Evangeline ng may luha. Nang mailabas niya ang huling gamit sa tapat ng kalsada, nang hina ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa semento habang ang sirens ng bombero ay naririnig na mula sa malayo. Tumingin siya sa mga nailigtas na gamit at ngumiti sa gitna ng hapdi. "Ligtas ang mga pangarap mo, Eva," bulong niya sa sarili bago pilit na tumayo at naglakad palayo sa dilim, dugo ang duguan at puno ng sunog sa katawan, upang hindi siya maabutan ng sinuman. Kinaumagahan, mabilis na rumisponde sina Evangeline at Lucas sa likod ng gusali ng Vortex Fashion. Pagkababa pa lang nila ng sasakyan, sinalubong na sila ng usok at ng mga bomberong nag-aayos ng kanilang mga kagamitan. Kahit pinaliligiran ng yellow police line ng lugar, may isang bagay na nakakuha sa atensyon ni Evangeline. Sa tapat ng kalsada, maayos na nakasalansan ang mga racks ng gown, ang mga kahon ng sketches at ang pinakatampok na kasuotan para sa gaganaping international gala. Walang kahit isang bahid ng sunog o sira ang mga ito. "Hindi ko maintindihan," bulong ni Evangeline. Hinahawakan ng tela ng isa sa mga gown. Ang sabi sa ulat, mabilis kumalat ang apoy sa loob. Paano nailigtas lahat ng to bago pa man dumating ang mga bombero? Lumapit ang investigador ng pamahalaan at isang barangay tanod sa kanila. "Ma'am, ayon po sa nakita namin sa CCTV sa tapat, may 3 lalaki na nagtangkang manunog. Pero may isang hindi kilalang lalaki ang humarang sa kanila. Nakipagsuntukan siya at nang magsisimula ng apoy, siya mismong pumasok sa loob ng nagliliyab na bodega para sa isa-isang labas sa mga gamit ninyo." "Sino siya?" tanong ni Lucas. Kumunot ang noo at may bahid ng pagdududa ang boses. "Hindi po namin namukaan dahil madilim at naka-jacket," sagot ng tanod. Pero matapos niyang mailabas ang huling kahon, nakita namin siyang naglalakad palayo, duguan-duguan at halos hindi na makahakbang. May nakakita sa kanya bumagsak sa may kanto, kaya't sinakay siya ng mga residente sa tricycle at dinala sa Rizal Medical Center, ang pampublikong ospital malapit dito. May kung anong kaba ang bumabalot sa dibdib ni Evangeline. Hindi niya maipaliwanag, ngunit ang kanyang mga paa tila may sariling isip na nagutos sa kanya na pumunta sa ospital. Sumama si Lucas. Bagaman halatang ayaw nito dahil sa amoy at siksikang kalagayan ng pampublikong pasilidad. "Eva, huwag na natin aksayahin ang oras dito," pagmamaktol ni Lucas habang naglalakad sila sa maingay na pasilyo ng emergency room. Malamang isang ordinaryong magnanakaw lang yon na nagka-interes sa mga tela mo
O kaya naman may isang tao na gustong humingi ng malaking gantimpala. Di ganon ang taong nagbuwis ng buhay para sa mga gawa ko, Lucas. Matigas na sagot ni Evangeline. Nagtanong si Evangeline sa nurse on duty tungkol sa pasyenteng dinala mula sa sunog kagabi. Tinuro sila ng nurse sa isang dulo ng ward kung saan ang mga kamay pinaghihiwalay lamang ng mga lumang kortina. Dahan-dahan hinawi ni Evangeline ang kortina. Sa sandaling yon, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Nakatira sa isang simpleng metal bed si Colton. Walang suot na damit, maliban sa mga puting benda na nababalot sa kanyang buong kanang balikat, braso at dibdib. Mga bentang may bakas pa ng dugo at gamot para sa matinding sunog. Puno ng pasa ang kanyang mukha, may tahi ang kanyang labi at ang kanyang mga kamay na dati napakalinis ay maitim mula sa uling at may mga paltos. Natutulog to, ngunit ang kanyang mukha bakas pa rin ng hapis at sakit. Sa tabi ng kanyang unan, nakalapag ay isang lumang kwintas. Ang kwintas kung saan nakasabit ang wedding ring ni Evangeline. Colton, mahinang usal ni Evangeline. Nagtakip siya ng kanyang bibig. At ang mga luhang pilit niyang pinipigilan mula pa kaninang umaga ay biglang umagos sa kanyang mga pisngi. Nayanig ang buong pagkatao. Ang lalaking dati ay hindi man lamang makatagal sa isang lugar na walang aircon. Ang lalaking pinakamayaman at pinakamapagmataas na nakilala niya ay nakahiga ngayon sa isang mainit at siksikang pampublikong ospital dahil sa pagprotekta sa kanyang mga pangarap. Sinasabi ko na nga ba? Bulong ni Lucas sa kanyang likod. Madilim ang mukha. Ginagawa niya lahat ng to para kaawaan mo siya, Eva. Huwag kang papadala sa mga drama niya. Tumingin si Evangeline kay Lucas bago binalik ang tingin sa natutulog at nasasaktang si Colton. Gustuin man niyang pairalin ng galit dahil sa sumpa ng nakaraan. Ang makitang sarili nitong katawan na sunog at sugatan para sa kanya ay isang pader na unti-unting nagpapakita ng lamat. Kahit iniinda matinding hapde ng sugot sa kanyang kanang balat at ang mga tahi sa kanyang labi, hindi na natili si Colton sa ospital. Kinabukasan, pinilit niyang pumirma sa isang waiver para makalabas kaagad. May suot siyang lumang t-shirt na maluwag upang di sumayad sa kanyang mga benda. At ang kanyang isip nakatutok sa isang bagay, ang tapusin ng investigasyon sa pagkamatay ng mga magulang na Evangeline. Sa tulong ni Mark, ang tanging matapat na tauhan na naiwan sa kanya mula sa Colton Group, nagtagpo sila sa isang maliit at tagong karinderya. Sir Colton, ito na po ang mga lumang files na hiningi nyo mula sa archive ng tatay nyo bago siya pumanaw, bulong ni Mark habang iniaabot ay isang may katandaang envelope. Pati po ang transcript ng huling tawag ng papa nyo sa tatay ni Ma'am Evangeline, nakuha ko sa tulong ng isang retiradong opisyal ng telco. Dahan-dahan, binuksan ni Colton ang envelope gamit ang kanyang kaliwang kamay na walang pinsala. Binasa niya bawat linya ng transkripto ng tawag na naganap 12 taon na ang nakakaraan. Habang nagbabasa unti-unti, lumaki ang kanyang mga mata. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Papa ni Colton, Arthur, huwag mong itutuloy ang pirmahan ng kontrata bukas. Nalaman ko na ang totoo. Gagamitin lang nila ang Vanguard Logistics para magpuslit ng mga kontrabando at iligar na armas sa bansa. Papa ni Evangeline, ano? Pero pirmahan na bukas, Alejandro. Sinong utak sa likod nito? Papa ni Colton, ang tiyuhin ng pamilya Vance, si Richard Vance. At huwag kang sasakay sa kotse mo ngayon, Arthur. Narinig kong may balak silang gawin sa'yo. Tunog ng malakas na pagsabog at doon na naputol ang tawag. Nabitawan ni Colton ang papel. Ang kanyang ama ay hindi ang pumatay sa mga magulang ni Evangeline. Ang kanyang ama sinusubukan silang iligtas noon. Ang tunay na nag-utos na pasabugin ang sasakyan ng mga Vanguard ay ang pamilya ni Lucas Vance. Walang hiya, gigil na usal ni Colton habang ang kanyang kamao ay nanginginig sa galit. Si Lucas, ang lalaking nagkukunwaring tagapagligtas ni Evangeline, ang lalaking nag-abot ng ebidensya para sirain siya, ay ang mismong anak o pamangkin ng taong pumatay sa pamilya ng asawa niya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Colton, pumunta siya sa labas ng bago at pribadong apartment ni Evangeline. Naghintay siya doon hanggang sa makita niya na bumaba ito mula sa isang taxi, mag-isa, galing sa isang gabi ng overtime sa trabaho. Evangeline,
Tawag ni Colton habang mabilis na lumalapit kahit bahagyang nakangiwi sa sakit ng kanyang mga sugat. Natigilan si Evangeline. Tiningnan niya ang mga benda ni Colton na bahagyang nakasilip sa leeg ng t-shirt nito. At may kung anong kirot sa kanyang puso, ngunit pinilit niyang maging matigas. Colton, sabi ko sa iyo, wag mo akong lalapitan. Hindi pa ba sapat ang nalaman ko tungkol sa tatay mo? Panoorin at basahin mo muna to bago mo ko itaboy, Eva. Pakiusap. Pagsusumamo ni Colton habang iniaabot ang envelope at ang isang lumang audio recorder kung saan nakarecord ang boses ng kanilang mga ama. Hindi ang papa ang pumatay sa mga magulang mo. Sinubukan niya silang iligtas laban sa mga Vance, Eva. Ang lalaking pinagkakatiwalaan mo ngayon, ang pamilya ni Lucas ang may kasalanan sa lahat. Nanlaki ang mga mata ni Evangeline habang nakatingin sa recorder. Habang si Colton naman nakatitig sa kanya ng may purong katapatan at pagnanais na iligtas siya mula sa isang mas malaking kapahamakan. Naiwan si Evangeline sa loob ng kanyang madilim na sala. Hawak ang audio recorder at ang mga papel na iniwan ni Colton. Pilit niyang sinasabi sa kanyang sarili, gawa-gawa lamang to ng dating asawa upang sirain ang reputasyon ni Lucas. Ang lalaking tumulong sa kanya nang siya ay walang-wala. Ngunit nang pindutin niya ang play at marinig ang garalgal na boses ng kanyang sariling ama, bago ang malakas at nakapanghihilakbot na tunog ng pagsabog, gumuho ang kanyang mundo. Kilala niya ang boses ng kanyang tatay at ang pangalang binanggit nito, Richard Vance, ay ang tiyuhin ni Lucas na kasalukuyang nakatira sa ibang bansa. Hindi ito totoo, pulong ni Evangeline. Habang pilit na pinatitigas ang sarili, ngunit ang binhing itinanim ni Colton ng pagdududa ay nagsisimula ng lumaki. Kinabukasan, sa opisina ng Vortex Passion, pumasok si Lucas na may bitbit na kape at isang bouquet ng mga sariwang bulaklak para kay Evangeline. Ang kanyang ngiti ay perpekto, tila isang Ginoo na walang anumang itinatago. Pero sa pinakamagandang designer sa buong mundo, malamig na sabi ni Lucas habang inilalapag ang mga bulaklak. May balita ka ba sa kondisyon ni Colton? Balita ko lumabas na raw siya ng ospital. Talagang matigas ang mukha ng lalaking yon para mag-eskandalo pa sa tapat ng warehouse natin. Tumingin si Evangeline kay Lucas. Sa pagkakataong to, hindi humanga ang kanyang mga mata kundi isang mapanuring titig. Lucas, maitatanong lang ako. Seryosong panimula ni Evangeline, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Noong inaayos natin ang mga lumang dokumento ng pamilya ko para sa kaso laban kay Chloe, may nabasa akong lumang transaksyon ng Vanguard Logistics. Nakakontrata pala noon ng pamilya ko sa isang nagngangalang Richard Vance. Kilala mo ba siya? Sa isang saglit natigilan si Lucas. Ang kanyang perpektong ngiti biglang napawi at ang kanyang mga mata bahagyang lumaki. Isang reaksyon na isang taong biglang nahuli sa sarili niyang bitag. Bagamat mabilis niyang binawi ang kanyang emosyon, hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Evangeline. Richard Vance? Oo, tiyuhin ko siya sa ama, sagot ni Lucas, habang pilit na tumatawa at umiwas ng tingin upang ayusin ang mga papel sa lamesa. Pero matagal na siyang retirado sa ibang bansa at walang kinalaman sa negosyo ko. Bakit mo naman naitanong, Eva? May problema ba? Wala naman. Malamig na sagot ni Evangeline. Naisip ko lang maliit talagang mundo. Hindi pa natatapos ang araw nang palihim na pumunta si Evangeline sa holding area ng kanilang mga legal documents. Doon, sinubukan niyang hanapin ang mga lumang file ng Vanguard Logistics na dinala ni Lucas noon para tulungan siya. Nang buksan niya ang cabinet, napansin niya may ilang pahina na sadyang pinunit at tinanggal mula sa orihinal na kontrata ng kanyang ama 12 taon na ang nakakaraan. Ang mga pahina na naglalaman ng lagda ng kumpanya ng mga Vance. Nang hina ang mga tuhod ni Evangeline. Tama si Colton, tinago ni Lucas ang katotohanan. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ay gumawa ng paraan upang ibaling lahat ng sisi sa pamilya Colton at itago ang sarili nitong madilim na lihim. Lumingon si Evangeline sa bintana at sa kauna-unahang pagkakataon matapos sa mahabang panahon naramdaman niya ang matinding pagsisisi sa kung paano niya tinaboy si Colton. Ang lalaking akala niya ay sumira sa kanya ay ang lalaki pala na
unti-unting nabubuwis ng buhay para sa kanyang kaligtasan. Naramdaman ni Lucas ang biglaang pagbabago sa hangin. Si Evangeline na madaling kausap at palangiti sa kanya ay naging formal, tahimik at laging umiiwas sa kanyang mga hawak. Tuwing titingnan niya ito, tila ba may pader na muling nakatayo sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na mas matigas pa kaysa pader na tinayo nito noon kay Colton. "May problema ba, Eva?" tanong ni Lucas isang hapon habang nasa loob sila ng sasakyan. "Nitong mga nakarang araw, parang napakalayo ng isip mo. Galit ka ba sa akin?" Tumingin si Evangeline sa labas ng bintana upang itago ang nagliliyab na emosyon sa kanyang mga mata. "Pagod lang ako sa paghahanda para sa International Gala, Lucas. Marami pa akong tatapusing disenyo." Hindi kumbensido si Lucas. Nang ihatid niya si Evangeline sa apartment nito, agad niyang tinawagan ng pribadong tauhan. "May nakakita ba kay Colton na lumapit kay Eva nitong mga nakarang araw?" "Opo, sir," sagot ng tauhan sa kabilang linya. Noong isang gabi, nakita namin si Colton na may iniabot na envelope kay Ma'am Evangeline sa tapat ng kanyang apartment. Nadiin ni Lucas ang kanyang hawak sa manibela hanggang mamuti ang kanyang mga kuko. Alam na niya, bulong ng demonyo sa kanyang isip. Ang lihim ng kanyang pamilya na matagal niyang tinago upang makuha ang tiwala at pag-ibig ni Evangeline ay unti-unti nang binubungkal ng bilyonaryo na akala niya tuluyan ng bagsak. Hindi papayag si Lucas na maagaw mo rin ni Colton ang babaeng pinaghirapan niyang makuha. Kung kailangan dumaan siya sa marahas na paraan upang mapanatili si Evangeline sa kanyang piling, gagawin niya. Kinabukasan, pumasok si Lucas sa opisina ni Evangeline na may dalang mga ticket at legal na dokumento. "Eva, may magandang balita ako." Nakangiting pahayag ni Lucas, bagaman hindi na umaabot ang liwanag sa kanyang mga mata. Inaprubahan ng main board ng Vortex sa Paris ang paglilipat ng ating main headquarters doon. Ibig sabihin doon mo na ipagpapatuloy ang karera mo bilang isang global designer. Nakabook ng flight natin sa susunod na linggo. Natigilan si Evangeline. Tinitigan ang mga ticket. Alam niyang hindi ito simpleng pag-unlad ng karera. Ito'y isang bitag upang tuluyan siya ilayo sa bansa at sa katotohanang unti-unti niyang natutuklasan. "Masyadong mabilis, Lucas," mahinahong sagot ni Evangeline. Pilit pinanatiling matatag ang boses. "Hindi ko pwedeng iwan ang operasyon dito sa Pilipinas ng gano'n na lang. Marami pa akong kailangan asikasuhin, kasama ng muling pagbubukas ng kaso ng mga magulang ko." Nang marinig ang salitang kaso, tuluyang nagbagong ekspresyon ni Lucas. Nawala ang pagiging ginoon nito. Lumapit siya ng marahas kay Evangeline, hinawakan ang magkabilang balikat nito. "Bakit, Eva? Para ano? Para kay Colton?" May galit na sa boses ni Lucas. "Matagal nang patay ang mga magulang mo. Ako ang narito ngayon. Ako ang nagbangon sa'yo. Bakit nakikinig ka pa rin sa lalaking sumira sa'yo?" "Bitawan mo ako, Lucas," sigaw ni Evangeline, pilit nagpupumiglas. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay at madilim na mukha ng lalaking tinuring niyang tagapagligtas. Binitawan siya ni Lucas, ngunit may malamig at mapagbanta itong ngiti. "Aalis tayo, Eva. Sa ayaw at sa gusto mo, isasama kita sa Paris. Doon walang makakaabala sa atin, kahit ang ex-husband mong pulubi." Samantala, sa isang lumang opisina sa Maynila, kausap ni Colton na isang sikat na abogado na dati niyang tauhan. Nilapag ni Colton lahat ng ebidensya laban sa pamilya Vance. "I-file mo ang kaso, Attorney Santos. Kahit maubos ang natitirang barya sa bulsa ko, kahit itaya kong sariling buhay, sisiguraduhin ko mabubulok sa kulungan si Lucas Vance at ang tiyuhin niya." Mariing utos ni Colton. Hawak ang nasunog na kanang balikat na sumasakit pa rin, ngunit ang isip nasa kaligtasan na ni Evangeline. Alam niya kapag naging desperado si Lucas, malaki ang panganib sa buhay ng kanyang asawa. Habang palihim na nag-iigting ang labanan sa korte, isang personal na misyon naman ang tinapos ni Colton. Ginamit niya bawat sentimo ng kanyang unang malaking kinita mula sa freelance consulting at maranangal na trabaho. Mga perang pinagpuyatan niya ng walang tulong mula sa yaman ng mga Colton para sa isang layunin. Binili niyang muli ang lumang mansyon kung saan sila unang tumira ni Evangeline. Matapos siyang magbitaw bilang CEO na foreclose ang ari-arian, ngunit hindi hinayaan ni Colton na mapunta to sa iba.
Sa loob ng 3 araw, siya mismo ang naglinis ng bahay kahit sumasakit ang sunog na kanang balikat. Pininturahan ng mga dingding, inayos ang hardin at ang dating kwarto ni Evangeline na madilim at malungkot ay binuo niyang muli batay sa mga pangarap na disenyo nito na nabasa niya sa mga lumang sketchpad nito. Pinaligiran ng silid ng sariwang white lilies, simpleng karangyaan na sumasalamin sa bagong pagkatao ng asawa. Sa ibabaw ng lamesa sa sala, iniwan niya ang susi ng mansyon at isang maikling sulat. Eva, binalik ko ang tahanang kumuha ng dignidad mo noon. Hindi na to bilangguan, ito ay iligtas na kanlungan. Hihintayin kita rito kahit gaano katagal. Samantala, matapos ang marahas na pagharap nila ni Lucas sa opisina, nagpa siya si Evangeline na hindi na pumasok kinabukasan. Balak niyang makipagkita kay Colton upang humingi ng tawad at ibigay ang mga karagdagang dokumentong nakuha niya laban sa pamilya Vance. Ngunit bago pa man siya nakalabas ng kanyang apartment, bumukas ang pinto ng walang babala. Pumasok si Lucas kasama ang 2 malalaking lalaki na nakaitim. Wala na ang dating maamong mukha ng CEO ng Vortex. Tanging isang desperado at madilim na anino na lamang ang natira. Lucas, anong katarantaduhan to? Umalis kayo sa pamamahay ko. Sigaw ni Evangeline habang pilit na inaabot ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Mabilis siyang sinunggihan ng isang tauhan ni Lucas at inagaw ang kanyang bag. Lumapit si Lucas, hinawakan ang kanyang panga ng mariin. Sinasabi ko na sa iyo, Eva, aalis tayo ng bansa. Pero dahil matigas ang ulo mo at mukhang gusto mo nang bumalik sa ex-husband mong pulube, kailangan nating baguhin ang plano. Malamig na bulong ni Lucas. Isasama kita sa isang lugar kung saan walang makakahanap sa iyo habang inaayos ko ang pag-alis ng ating mga ari-arian sa Pilipinas. Bitawan mo ko. Demonyo ka, Lucas. Pagbabayaran mo to. Nagpupumiglas at sumisigaw si Evangeline. Ngunit tinakpan ng mga tauhan ang kanyang bibig ng isang panyong may pampatulog. Sa loob ng ilang segundo, unti-unti nang hina ang katawan ni Evangeline hanggang sa tuluyan siyang nawalan ng malay sa mga bisig ng mga kalaban. Hapon na nang pumunta si Colton sa apartment ni Evangeline para tingnan kung paano nakuha nito ang sulat at ang susi sa mansyon. Ngunit pagdating niya, nakabukas na ng bahagya ang pinto. Pumasok si Colton nang may kaba. Magulo ang sala, may mga nabasag na baso at mga telepono ni Evangeline ay nasa sahig. Wasak. Agad dumanak ang malamig na pawis sa likod ng bilyonaryo. Alam niya, huli na siya. Naunahan na siya ng desperasyong hatol ni Lucas Vance. Kinuha ni Colton ang kanyang sariling telepono at tinawagan ang tapat na tauhan na si Mark. Mark, hanapin mo ang GPS ng sasakyan ni Lucas Vance. Ngayon din, nakuha niya si Evangeline. Habang naghihintay ng sagot, nakakayom ang mga palad ni Colton hanggang magdugo ng kanyang mga kuko. Kung may mangyayari mang masama sa iyo, Eva, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Panata niya sa sarili habang sumusugod palabas upang simula na isang mapanganib na paghahanap. Dahan-dahan ninulat ni Evangeline ang kanyang mga mata. Sinalubong siya ng matinding kirot sa ulo at ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. Nang subukan niyang ikilos ang kanyang mga kamay, narinig niya ang kalatog ng bakal. Nakatali ang kanyang mga pulso na isang makapal na lubid sa isang lumang silya. Nasa loob siya ng isang abandonadong rest house. Sa labas, unti-unti nang nagdidilim at naririnig ang malalakas na kulog. Hudyat na isang paparating ng bagyo sa kabundukan. Gising ka na pala, aking designer? Isang pamilyar at malamig na boses ang narinig niya mula sa dilim. Lumabas si Lucas mula sa anino. At may hawak na baso ng alak. Wala na ang maayos itong kasuotan. Gulo-gulo ang buhok, nanlilisik ang mga mata. Lucas, pakawalan mo ako rito. Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Evangeline. Pilit na hinihila ang lubid na pumupunit sa balat ng kanyang mga pulso. Nababaliw? Oo, Eva. Nabaliw ako mula ng gabing makita kitang duguan at iniwan sa ulan ni Colton.
Tawa ni Lucas, isang tawang puno ng pait. Lumapit siya at lumuhod sa tapat ni Evangeline. Hinawakan ang mukha nito ngunit marahas na iniiwas ni Evangeline ang kanyang ulo. Binigyan kita ng bagong mukha, bagong pangalan. Ginawa kitang reyna ng Vortex tapos ano? Sa isang kumpas lang ng ex-husband mong pulubit, tatalikuran mo ko? Galit na sigaw ni Lucas, sabay bagsak ng baso ng alak sa sahig. Huwag mong idadamay si Colton dito. Lucas, alam ko na ang totoo. Ang pamilya mo, ang tiyuhin mo ang pumatay sa mga magulang ko. Sinampal ni Evangeline ang katotohanan sa mukha nito. Natigilan si Lucas, ngunit sa halip na matakot, isang malademonyong ide ang gumuhit sa kanyang mukha. Ah, nalaman mo na pala. Oo, Eva, tama ka. Alam ko ang tungkol sa aksidenteng yon bago pa man kita tulungan. Ginamit ko ang sikretong yon para manipulahin ka, para isipin mong si Colton ang kaaway mo at nagtagumpay ako, di ba? Pinatira kita sa palad ko na mahabang panahon. Nanlumo si Evangeline. Ang lalaking tinuturing niyang anghel ang mismong demonyo na nagmula sa pamilyang pumatay sa kanyang mga magulang. Ang luha ng pagsisisi muling umagaw sa kanyang mga pisngi. Habang nagaganap ang marahas na paghaharap sa bundok, humaharurot naman ang isang lumang sasakyan sa gitna ng madilim at madulas na kalsada paakyat ng Antipolo. Si Colton ang nagmamaneho, hawak ang kanyang telepono na nakakabit sa dashboard. Sir Colton, nakuha ko ng huling signal ng satellite ng sasakyan ni Lucas. Sigaw ni Mark sa kabilang linya. Nasa isang lumang rest house sila ng pamilya Vance sa dulo ng bulubunduking bahagi ng Antipolo. Papunta na rin po ang mga pulis pero dahil sa bagyo at landslide sa ibaba, baka matagalan sila. Hindi ko na sila mahintay, Mark, sagot ni Colton habang madaing tinatapakan ang gasolinador. Sumasakit ang nasunog niyang balikat sa bawat pagpihit ng manibela at ang ulan tila pader na humaharang sa kanyang paningin. Ngunit sa bawat kidlat na gumuguhit sa langit, ang mukha lang ni Evangeline ang nakikita niya. Eva, kumapit ka. Darating na ako, panata ni Colton sa kanyang sarili habang tinatahak ang mapanganib at madilim na bitag na inihanda ng kalaban. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong rest house sabay ng marahas na pagbukas ng pinto. Dahil sa lakas ng pagkakatinday, nawasak ang lumang lock nito. Sa pagitan ng kidlat at nang bumubuhos na ulan sa labas, isang bulto ng lalaki ang nakatayo, basa, hingal na hingal at may bakas ng dugo sa mukha mula sa pagmamadali. Colton, sigaw ni Evangeline. Ang kanyang boses ay halo ng gulat, takot at matinding pag-asa. Lumingon si Lucas, nanlilisik ang mga mata. Talagang napakakulit ng lahi mo, Colton. Paano mo nahanap ang lugar na to? Bitawan mo si Evangeline, Lucas. Mababa, ngunit nagbabagang utos ni Colton habang dahan-dahang naglalakad papasok. Hawak niyang nasunog na kanang balikat na labis sumasakit dahil sa lamig ng ulan, ngunit matatag ang kanyang paningin. Tapos na ang laro mo. Alam ko na ang ginawa ng pamilya mo sa mga Vanguard. Huli ka na, bilyonaryong pulubi. Sigaw ni Lucas habang mabilis bumunot ng isang kahoy na tuntungan ng upuan at sumugod kay Colton. Tinamaan si Colton sa kanyang kaliwang braso na ginamit niyang pangdepensa. Dahil dehado sa lakas at may pinsala, sa kanang bahagi ng katawan na itulak siya ni Lucas sa sahig. Sumunod ay isang malakas na sipa mula kay Lucas sa tadyang ni Colton. Colton, wag! Pakiusap, tumakbo ka na! Umiiyak na sigaw ni Evangeline habang pilit nagpupumigla sa pagkakatali. Ngunit lalo lamang tong pumupunit sa kanyang mga pulso. Hindi ko siya iiwan, Lucas. Pasigaw na sagot ni Colton. Sa kabila ng matinding hapde ng kanyang mga sugat, ginamit niya ang buong lakas upang sunggaban ang mga binti ni Lucas at ibagsak ito sa sahig. Nagpagulong-gulong ang dalawang lalaki sa sahig ng rest house. Suntok dito, sipa doon. Walang pakialam si Colton sa mga pasa at dugo na lumalabas sa kanyang mukha. Nang makuha ni Lucas ang bentahe, sinakal niya si Colton gamit ang magkabilang kamay. Mamamatay ka rito, Colton. Sa akin si Eva. Ako nagligtas sa kanya. Galit na sigaw ni Lucas habang pinagdidikitan ng leeg ng bilyonaryo. Nagsimula ng magdilim ang paningin ni Colton sa kawalan ng hangin, ngunit tumingin siya sa direksyon ni Evangeline na umiiyak at nagmamakaawa. Doon siya humugot ng huling lakas. Patayin mo na ako, Vance, pero hindi mo muling masasaktan ang asawa ko, patong na sigaw ni Colton.
Ginamit niya ang kanyang siko upang patamaan ang nasunog niyang kanang bahagi. Isang sakripisyo na matinding sakit para lang maipihit ang katawan at bigyan ng isang solidong suntok si Lucas sa panga. Tumalsik si Lucas sa tabi, nawalan ng malay. Hingal na hingal at duguan. Gumapang si Colton patungo sa sila ni Evangeline. Gamit ang isang basag na bubog mula sa baso ng alak kanina, dahan-dahan niyang hinirang ang lubid na nakatali sa mga kamay ng asawa. Eva, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nag-aanalang tanong ni Colton, habang ang kanyang sariling mga kamay ay nanginginig sa pagod at dugo. Nang makalaya ang mga kamay ni Evangeline, hindi niya pinansin ang sarili niyang mga sugat. Agad niyang niyakap na napakahigpit si Colton. Sinubsob ang kanyang muka sa basang dibdib nito. Bakit mo ginawa to? Bakit mo tinaya ang buhay mo para sa akin pagkatapos ng lahat ng sakit na binigay ko sa'yo? Dahil mahal kita, Eva. Ikaw ang buhay ko. Mahinahong bulong ni Colton bago unti-unting bumigat ang kanyang katawan. Kasabay ng pagpasok ng malamig na hangin, ang tunog ng malalakas na sirena ng pulisya sa labas. Pumasok ang mga otoridad kasama si Mark. Agad nilang pinasukan ng posas ang walang malay na si Lucas, habang iba ay dinalohan sina Colton at Evangeline. Ngunit, bago pa sila tuluyan mailabas ng kwarto, tuluyan ang nawalan ng malay si Colton sa mga bisig ni Evangeline, habang ang kulay pilak na wedding ring na nakakabit sa kanyang kwintas na bahira ng kanyang sariling dugo. Ang pasilyo ng intensive care unit ay nababalot ng nakabibinging tunog ng mga medikal na aparato at mabibigat na yabag ng mga nurse. Sa labas ng operating room nakaupo si Evangeline sa isang malamig na silyang bakal. Suot pa rin ang dugoong damit mula sa rest house Antipolo at ang mga kamay nanginginig habang nakatitig sa sahig. Sa tabi niya, seryosong mukha ng abogado ni Colton at ng tapat nitong tauhan na si Mark. Ma'am Evangeline, kailangan niyo pong magpalit ng damit at ipagamot ang mga galos ninyo sa pulso. Nag-aaral lang mungkahi ni Mark habang nag-aabot na isang bosa ng tubig. Umiling si Evangeline. Hindi niya nararamdaman ang hapdi ng sariling mga sugat. Tanging nasa isip niya yung itsura ni Colton bago ito mawalan ng malay. Duguan, hirap huminga, ngunit ang tanging inalala ay kung ligtas ba siya. Bakit di niya sinabi sa akin ang totoo nung una pa lang? Basag ang boses na tanong ni Evangeline habang nakatingin kay Mark. Bakit tinayaan niya na isipin ko na ang pamilya niyang pumatay sa mga magulang ko? Bumuntong hininga si Mark at iniabot kay Evangeline ang kwintas na nakuha ng mga doktor mula sa leeg ni Colton bago to isalang sa operasyon. Nakasabit doon ang kulay pilak na wedding ring ni Evangeline na may bahid pa ng natuyong dugo. Dahil alam ni Sir Colton na galit kayo sa kanya, ma'am? Paliwanag ni Mark habang namamasa ang mga mata. Nang makuha niya ang lumang transkripto, ang tanging naisip niya ay ang kaligtasan ninyo. Ang sabi niya sa akin, kahit kamuhian ako ni Eva habang buhay, basta mailayo ko lang siya sa demonyong pumatay sa pamilya niya, sapat na sa akin. Ma'am, tinalikuran niyang Colton Group, naging kargador at muntik nang mamatay sa sunog. Lahat ng yon ginawa niya para sa inyo nang walang hinihinging kapalit. Nang marinig ang mga salitang iyon, tuluyan ang gumuho ang huling pader na tiniyo ni Evangeline sa kanyang puso. Niyakap ang dugo ang singsing at humagulhol ng iyak sa tapat ng operating room. Naalala niya kung paano niya ito isinumpa, kung paano niya ito itinaboy at pinagbintangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng puot na binato niya, sinalo siya ni Colton ng buong pagmamahal gamit ang sariling to. Bilang kalasag. Makalipas ang 5 oras, sa wakas, bumukas na ang pinto ng operating room. Lumabas ang surgeon, pagod na pagod, ngunit may bahagyang kapanatagan sa mukha. Agad tumayo si Evangeline. Doc, kamusta po ang asawa ko? Mabilis sa tanong ni Evangeline na otomatikong tinawag na asawa si Colton matapos sa mahabang panahon. Naging kritikal ang lagay niya sa kanyang kanang balikat. Nagkaroon ng malubhang impeksyon dahil sa dumi, ulan at putik mula sa bundok. Pero mapalad tayo dahil malakas ang kapit niya sa buhay. Matagumpay ang operasyon pero kailangan siyang i-monitor sa ICU sa sunod na 48 oras. Nakahinga ng maluwag si Evangeline. Napasandal sa pader, nagpasalamat sa langit. Nang payagan siya ng nurse na sumilip sa maliit na salamin ng ICU room, nakita niya si Colton natutulog, naka-oxygen mask at napapaligiran ng mga tubo.
Lumapit si Evangeline sa salamin, dinikit ang kanyang palad doon at bumulong sa hangin. Mabuhay ka, Colton. Pakiusap, gumising ka. Dahil sa pagkakataong to, ako naman ang maghihintay sa'yo. 3 araw. 3 araw na walang palya si Evangeline sa pagbabantay sa tabi ng kama ni Colton. Hindi siya umuwi ng mansyon, hindi siya pumasok ng opisina ng Vortex, at halos hindi na rin siya kumain. Nilinis niyang sarili gamit ang mga simpleng kagamitan sa banyo ng ospital at ang kanyang pixie cut na buhok bahagyang gulo-gulo ngunit wala siyang pakialam. Hawak niyang kaliwang kamay ni Colton, ang tanging bahagi ng katawan nitong walang benda o swero. Pinapanood niya ang marahan at regular na pagtaas-baba ng dibdib ng asawa habang nakakabit sa ventilator. Gumising ka na, Colton, bulong ni Evangeline. Hinahalikan ng likod na magaspang na kamay ng lalaki. Di ba't sabi mo, gagawa tayo ng bagong kwento? Paano natin sisimulan kung natutulog ka pa rin? Sa kalagitnaan ng gabi, nang tumahimik ang buong ward, naramdaman ni Evangeline ang bahagyang pagpisil sa kanyang mga daliri. Agad siyang napatayo, napatingin sa mukha ni Colton. Dahan-dahan gumalaw ang mga talukap ng mata ng lalaki. Isang mahinang ungol ng sakit ang lumabas sa kanyang mga labi na may tahi pa rin habang pilit niyang minumulat ang kanyang mga mata upang sanayin ang paningin sa liwanag ng paligid. Eva? Garalgal, mahina at tuyong-tuyo ang boses ni Colton nang matanggal na ang makapal na oxygen mask sa kanyang mukha kaninang umaga. Huwag ka munang magsasalita, pakiusap. Naiiyak na sabi ni Evangeline habang mabilis na pumindot sa emergency button para tawagin ang doktor. Agad din niyang pinaliguan ng basang tissue ang mga labi ni Colton upang mabawasan ang tuyot nito. Tumingin si Colton sa paligid bago binalik ang paningin kay Evangeline. Nang makita niyang namamaga at maitim na paligid ng mata ng asawa, isang mabigat na emosyon ng lungkot at pag-aalala ang lumitaw sa kanyang mukha. Patawad, mahinang usal ni Colton habang pilit na iniiwas ang kanyang tingin. Naging estorbo na naman ako sa'yo. Naging dahilan na naman ako ng pag-iyak mo. Ligtas ka ba? Si Lucas, nasaan siya? Di na hinintay pa ni Evangeline na tapusin ni Colton ang kanyang mga sinasabi. Maingat ngunit mahigpit niyang sinubsob ang kanyang mukha sa leeg ni Colton. Umiiwas masagi ang nakabendang kanang balikat nito. Umagulhol siya ng iyak na matagal niyang ipiniit sa kanyang dibdib. Huwag ka nang hihingi ng tawad, Colton. Sapat na nakita ko ang puso mo, hikbi ni Evangeline habang ang mga luha pumatak sa leeg ng bilyonaryo. Napakagago mo. Bakit mo tinayang buhay mo para sa akin? Bakit hinayaan mong masunog ka, mabugbog at halos mamatay para lang sa mga disenyo ko? Kung nawala ka, paano ko pahihilingin ang kapatawaran mo? Natigilan si Colton. Ang kaliwang kamay niya dahan-dahang umangat, humawak sa likod ng ulo ni Evangeline. Hinahaplos ang buhok nito ng may matinding pag-iingat. Tila ba hawak niya ang pinakamahalagang hiya sa mundo. Ang mga luha pumatak na rin sa sarili niyang mga pisngi. Dahil kung wala ka, Evangeline, walang silbi ang paghinga ko, bulong ni Colton sa gitna ng emosyon. Kahit sunugin ako ng 100 beses basta't para sa'yo, gagawin ko. Pumasok ang doktor at ang mga nurse upang suriin ang vital signs ni Colton. Ngunit sa kabila ng ingay at pagsusuri, hindi binitawan ng mag-asawa ang kamay ng isa't isa. Ang matigas na pader ng nakaraan, opisyal nang natunaw. Pinalitan na isang bagong pag-asa na unti-unting sumisikat sa gitna ng kanilang mga sugat. Mabilis lumipas ang 6 na buwan matapos ng madugong gabi sa Antipolo. Sa tulong ng mga ebidensyang nakalap ni Colton at sa pagtulong ni Mark, mabilis umusad ang gulong ng hustisya. Si Lucas Vance at ang kanyang tiyuhin ay opisyal ng hinatulan ng korte ng habang buhay na pagkabilanggo dahil sa kasong kidnapping, frustrated murder at ang lumang krimen ng pagpatay sa mga magulang ni Evangeline. Sa wakas, pagkatapos ng 12 taon nakamit na ng pamilyang Vanguard ang katahimikan. Kasabay ng pagtatapos ng ingay sa korte ay ang pagpasok ng bagong yugto sa buhay ni Evangeline at Colton. Hindi na muling bumalik si Colton sa Colton Group. Iniwan niya ang marangyang mundo ng mga bilyonaryo na puno ng plastikan at lihim na sabuatan. Ngayong ganap siyang magaling sa kanyang mga sugat. Bagamat may natatanging peklat na iniwan ang sunog sa kanyang kanang balikat, nagpa siya siyang bumangon sa sarili niyang paraan.
Araw ng Lunes, maagang nagising si Evangeline sa loob ng kanyang bagong apartment na malapit sa tinatayo niyang sariling fashion boutique. Pagkabukas ng pinto upang kunin ang gatas sa labas, natigilan siya sa isang pamilyar na bango. Nakatayo sa tapat ng kanyang pinto si Colton. Wala na tong suot na mamahaling tuxedo. Suot niya ang simpleng puting t-shirt, maong at may bitbit na lalagyan ng pagkain. Mukha siyang masigla, presko at may tipikal na ngiti na isang lalaking handang maghintay maghapon. Magandang umaga, Eva. Malambing na bati ni Colton habang inaabot ang pagkain. Nagluto ko ng paborito mong sinangag at tuyo na may kamatis. Alam ko maagang pasok mo ngayon para sa pag-aayos ng bago mong boutique. Kinuha ni Evangeline ang pagkain. Pilit tinatago ang ngiti sa kanyang mga labi. Salamat, Colton. Pero hindi mo naman kailangan gawin to araw-araw. Sabi ng doktor, kailangan mo pa rin magpahinga dahil sa balikat mo. Mas mabilis akong gagaling kapag nakikita kita. Biro ni Colton na may kasamang kindat. Huwag kang mag-alala, hindi ako namumesto. Narito lang ako para magsilbi bilang driver at tagabuhat mo ngayon. Sa buong maghapon, naging anino ni Evangeline si Colton. Siya ang nagbuhat ng mababigat na mannequin. Nag-ayos ng mga racks ng damit at nag-abot ng mga kagamitan habang abala si Evangeline sa pagdisenyo ng interior ng kanyang shop. Kapansin-pansin ang malaking pagbabago kay Colton. Ang dating lalaki na laging may utos at mapagmataas, marunong na ngayon makinig. Kapag nagsasalita si Evangeline tungkol sa kanyang mga pangarap na fashion, nakatitig lang si Colton na may purong paghanga at respeto, walang anumang pagkainip. Nang sumapit ang gabi, bago ihatid ni Colton si Evangeline sa pinto ng apartment nito, dahan-dahan itong hinawakan ang kamay ng asawa. Eva, salamat sa pagpapahintulot sa akin na makasama ka ngayon, tapat na saad ni Colton. Alam ko, marami akong dapat patunayan pagkatapos ng lahat ng nangyari, pero gusto kong malaman mo walang pilitan. Hihintayin ko ang araw na handa ka na ulit tanggapin ako ng buong buo. Tumingin si Evangeline sa mga mata ni Colton. Nakita ang lalaking binago ng pag-ibig at pagsubok. Ang paghilom ng kanilang mga sugat ay hindi lang pisikal na katawan, kundi sa kanilang mga pusong unti-unting nagtatagpo sa gitna ng kapayapaan. Dumating ang araw na nagmamarka sa anibersaryo ng kanilang unang pagkikita. Ang araw na nagsimula lahat sa isang malamig na kasunduan, luha at isang kasal na walang pag-ibig. Ngunit sa pagkakataong to walang kontrata o pamilyang namumwersa. Tanging si Colton lang na may dalang lumang susi ng sasakyan at isang matamis na ngiti. Saan tayo pupunta? Tanong ni Evangeline habang sinasara ang pinto ng kanyang kotse. Napansin niyang suot ni Colton na isang simpleng linen shirt at cargo shorts, malayo sa nakasanay nitong marangyang pananamit. Sa lugar kung saan walang mga anino ng nakaraan. Sagot ni Colton bago dahan-dahang pinatakbo ang sasakyan patungo sa timog. Makalipas ang ilang oras na biyahe, narating nila ang isang nakatagong baybayin sa Batangas. Walang mamahaling resort, walang pribadong yate at walang mga bodyguard na nakapaligid. Tanging ang tunog ng banayad na alon at ang simoy ng dagat ang sumalubong sa kanila. Sa tabi ng dalampasigan may tinatayong maliit at simpleng tent si Colton. May nakalatag na makapal na kumot sa buhanginan, ilang unan at maliliit na fairy lights na nagsisimula ng magliwanag habang unti-unti lumulubog ang araw. Sa ibabaw ng maliit na lamesang kahoy ay ang mga pagkaing inihanda at niluto mismo ni Colton. Isang simpleng inihaw na isda, sariwang mangga at bagoong. Ikaw ang gumawa ng lahat ng to? Di makapaniwalang tanong na Evangeline habang nakatingin sa paligid. Oo, kamot ulong hamon ni Colton, bahagyang nahihiya. Alam ko, sanay ka sa mga 5-star restaurant kapag nagsa-celebrate tayo noon, pero gusto kong subukan ng ganito, walang luho, walang pera ng mga Colton, pure effort. Naupo sila sa buhanginan habang pinapanood ang kalangitan na nagpapalit ng kulay mula asul patungong kahel at lila. Habang kumakain, naging masinsinan ang kanilang usapan. Nagkwento si Evangeline tungkol sa kanyang mga bagong kliyente, habang si Colton naman nakikinig na may buong atensyon. Paminsan-minsan pinapahiran ang dumi ng pagkain sa gilid ng labi ng asawa gamit ang kanyang hinlalaki. Nang tuluyang nagdilim at ang liwanag na lamang ng mga bituin at fairy lights nito ang natira, humarap si Colton kay Evangeline.
Kinuha niya ang mga kamay nito, hinawakan ng magaan. Nung una tayong magkasama sa mansyon, ginawa kitang extra sa sarili nating buhay, Eva. Basag ang boses na panimula ni Colton. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagsisisi ngunit may kasamang pag-asa. Hinayaan kong masaktan ka. Tinuring kitang unwanted wife dahil sa sarili kong katangahan at pride. Huminga na malalim si Colton, hinaplos ang pisngi ni Evangeline. Pero ang mga peklat sa katawan ko, ang pagkawala ng yaman ko, lahat ng yon maliit na bagay kumpara sa natutunan ko. Ngayon, gusto kong malaman mo na kahit mawala ang buong mundo, ikaw lamang ang bida sa buhay ko. Hindi ka na extra, Eva. Ikaw na ang direktor, ang script at ang rina ng puso ko. Tumitik si Evangeline sa mga mata ni Colton. Naramdaman niya ang wagas at dalisay na pag-ibig ng lalaki. Isang pag-ibig na dumaan sa apoy, bagyo at dumi ng buhay, ngunit lumabas na mas matatag at mas nagniningning. Marahan niyang sinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Colton, habang ang tunog ng alon ay tila naging musika sa kanilang bagong simula. Nakasandal pa rin ang ulo ni Evangeline sa balikat nito. Pinapanood ang refleksyon ng buwan sa malawak na karagatan. Sa sandaling yon, naramdaman niya ang kapayapaan na matagal na ipinagkait sa kanya ng buhay. Dahan-dahan gumalaw si Colton. Umalis siya sa pagkakasandal at tinarap si Evangeline. May kaba sa kanyang mga mata, isang emosyon na bihirang makita sa isang lalaking dati kaya magpaikot ng mga bilyong pisong kumpanya. Eva, mahinang tawag ni Colton. Mula sa bulsa ng kanyang cargo shorts, nilabas niya isang maliit na pilus na kahon. Nang buksan niya ito, sumilip ang pamilyar na kulay pilak na wedding ring. Ang singsing na nakakabit sa kanyang kwintas noong gabi ng trahedya, ngunit ngayon ay nilinis na at nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Papagawa kong muli ang loob ng singsing na ito, bulong ni Colton habang dahan-dahang lumuluhod sa harapan ni Evangeline. Sa mismong malambot na buhangina ng Batangas, inabot ni Evangeline ang singsing at tinignan ang loob nito. Wala na ang dating malamig na petsa ng kanilang pilit na kasunduan. Ang nakaukit na ngayon ay isang malaking linya. Aking reyna, aking bida, habang buhay. Noong unang beses na sinuot ko sa iyo ito, pilit at puno ng puot ang puso ko, panimula ni Colton. Narito ako bilang isang simpleng lalaki na may malinis na puso at tapat na pag-ibig. Tumingin si Colton ng diretso sa mga mata ni Evangeline. Evangeline Vanguard, handa mo bang bigyan ng pagkakataon ang isang katulad ko na maging kabiyak mong muli? Handa ka bang magpakasal sa akin sa ikalawang pagkakataon sa parang karapat-dapat para sa inyo? Napatakip si Evangeline sa kanyang bibig habang muling naguunahan ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong to, hindi tuluhan ng sakit o galit, kung hindi, luha ng purong kaligayahan. Tiningnan niya ang lalaking nasa harap niya, ang lalaki na handang maging kargador, ang lalaking sumugod sa apoy, at ang lalaki na lumuhod sa buhangin ng may buong pagpapakumbaba para lamang sa kanyang pag-ibig. Ang lahat ng pag-aalinlangan ay tuluyan ng natunaw. Oo, Colton. Basag ang boses na sagot ni Evangeline. May malawak ng ngiti sa kanyang mga labi. Oo, magpapakasal ako sa iyo. Sinuot ni Colton ang singsing sa daliri ni Evangeline. At bago pa man niya matapos ito, hinila na siya ni Evangeline patayo at sinalubong na isang mahigpit at matamis na yakap. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, nagtagpo na ang kanilang mga mata. At ang mga labi sa isang halik na nagpapatunay na ang pag-ibig na sinubok ng panahon ay ang pag-ibig na hindi na muli pang mababasag, at isang simpleng puting kapilya sa tabing dagat ang naging saksi sa ikalawang kasal ni Colton at Evangeline. Walang mga mamamahayag, walang mga politiko at walang marangyang handaan na ginagawa ng mataas na lipunan. Ang dumalo lamang ay sina Mark, ang mga tapat na tauhan Evangeline sa Vortex at ang ilang mga kaibigan na naging bahagi ng kanilang pagbangon.
Nang maglakad si Evangeline sa altar, suot ang isang simpleng gown na siya mismo ang nagdisenyo, di napigilan ni Colton ang mapaluha. Sa bawat hakbang ng kanyang asawa, nakikita niya ang bawat sakripisyo, bawat sakit at ang tamis ng pagpapatawad na nagdala sa kanila sa sandaling iyon. Sa harap ng Diyos at ng mga saksi, panata ni Colton habang hawak ang mga kamay ni Evangeline. Pinapangako ko na sa bawat araw ng ating buhay, ikaw ang aking uunahin. Ang mga kamay na ito ay hindi na muling magiging dahilan ng iyong pagluha, kundi magiging kalasag at gabay mo sa bawat pangarap. Ngumiti si Evangeline. May luha ng galak sa kanyang mga mata. At ipinapangako ko, Colton, na ang pag-ibig na ibinigay mo, iingatan ko. Sabay natin itatayo ang ating pangarap ng walang lihim, walang takot at may buong tiwala. Paglipas na isang buwan, sumipat ang araw ng formal na pagbubukas ng Vanguard Vortex Fashion Boutique. Sa gitna ng sikat na commercial district sa lungsod. Ang disenyo ng shop ay kombinasyon ng modernong sining at ng kwento ng kanilang paglalakbay. Mga malilinis na linya, mga puting bulaklak at isang natatanging sulok na nagpapakita ng mga sketches na nailigtas ni Colton mula sa sunog. Dumagsa ang mga kliyente, lokal na artista at mga tagahanga ng sining ni Evangeline. Habang abala si Evangeline sa pakikipag-usap sa mga mamimili, nakatayo lang si Colton sa isang sulok, nakasuot ng simpleng blazer, may bitbit na clipboard, at masayang pinapanood ang tagumpay ng kanyang asawa. Lumapit si Evangeline sa kanya, may hawak na 2 baso ng champagne. Para sa aking pinakagwapong business consultant at tagabuhat, biro nito sabay abot ng baso. Ininom ni Colton ang champagne, niyakap si Evangeline mula sa likod. Pinato ang kanyang baba sa balikat nito. Sabi ko sa'yo, ikaw ang bida rito. Ako ang pinakamasayang tagahanga mo sa likod ng entablado. Nang sumapit ang gabi at matapos ang matagumpay na pagbubukas ng butik, umuwi ang mag-asawa sa kanilang totoong tahanan, ang mansyon na biniling muli ni Colton. Nakahiga sila sa duyan sa malawak na balkonahe, pinapanood ng mga bituin habang yumayakap ang malamig na hangin ng gabi. Ang kamay ni Evangeline mahigpit na nakahawak sa kamay ni Colton at ang kulay pink na wedding ring sa kanyang daliri kumikinang sa dilim. Salamat, Colton, bulong na Evangeline habang sinasandal ang dibdib sa asawa. Naririnig bawat tibok ng puso nito na nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Hinalikan ni Colton ang tuktok ng ulo ni Evangeline at mas sinigpitan pa ang yakap dito. Hinding-hindi ako susuko sa iyo, Eva. Ang kwento natin nagsimula sa bagyo, pero dito sa mga bisig mo natagpuan ko ang aking walang hanggang kalangitan. Sa pagtatapos ng gabi, ang bilyonaryo na nagbago para sa pag-ibig at ang dating unwanted wife na naging rin ng kanyang buhay ay ganap ng malaya sa mga anino ng nakaraan. Ang kanilang kwento, patunay ng yaman na hindi nasusukat sa ginto o kapangyarihan, kundi sa tapat na puso na handang magsakripisyo, magpatawad at magmahal habang buhay. 2 taon ang mabilis na lumipas matapos ang muling pagbubukas ng kanilang tahanan. Ang Vanguard Vortex ay hindi na lang isang butik sa Maynila, isa na tong kilalang pangalan sa buong Asya. Ngunit sa kabila ng dumaraming parangal at walang tigil na imbitasyon sa mga fashion week sa ibang bansa, nanatiling simple ang takbo ng buhay ni Colton at Evangeline. Isang maagang umaga ng linggo, nababalot ng bango ng sariwang kape at pancakes ang kusina ng mansyon. Si Colton na may suot na apron sa ibabaw ng kanyang pambahay na t-shirt ay abalang nagbabaliktad ng pancake habang sumasayaw sa mahinang tugtog sa radyo. Ang peklat sa kanyang kanang balikat naroon pa rin, ngunit hindi pa nito paalala ng sakit kundi ng naging sakripisyo niya. Isang pares ng maliit na paa ang narinig na tumatakbo pababa ng hagdan, kasunod ng marahang yabag ni Evangeline. Papa! Sigaw na isang 2 taong gulang na batang lalaki na may kulot na buhok at mga mata na kasing talas ng kay Colton. Siya si Liam, ang panganay ng mag-asawa. Agad binitiwan ni Colton ang sandok, lumuhod at sinalo ang anak para buhatin at iikot sa hangin. Magandang umaga, aking munting prinsipe. Handa na ba ang tiyan mo para sa pinakamasarap na pancake sa buong mundo?
Lumapit si Evangeline na ngayon mas lalong nanginginig ang kagandahan dahil sa kaligayahan ng pagiging isang ina. May hawak siyang maliit na sketchpad sa nakaguhit ang isang bagong koleksyon. Mga kasuot ng pambata naman na inspirasyon ng kanilang anak. Masyado mo na namang tinignan ng mga disenyo ko kagabi, di ba? Bati ni Evangeline, sabay halik sa pisngi ni Colton. Sabi ko sa'yo, bawal magtrabaho kapag katapusan ng linggo. Di ko lang mapigilang humanga sa asawa ko, ngiti ni Colton habang nilalapag si Liam sa kanyang high chair. At saka, nag-aaral lang ako. Kailangan kong siguraduhin ang mga susunod na hakbang ng Vanguard Vortex ay perpekto para sa pamilya natin. Naupo sila sa hapagkainan. Isang eksena na 12 taon nang nakakaraan, tila isang imposibleng pangarap para kay Evangeline. Walang marangyang seremonya, walang pilit ng ngiti para sa mga kamera ng media, tanging ang tunay na init ng isang pamilya. Nang matapos kumain at makatulog muli si Liam para sa kanyang morning nap, lumabas ang mag-asawa sa paborito nilang sulok sa hardin. Ang hardin na puno ng mga white lilies na itinanim mismo ni Colton. Inakbayan ni Colton si Evangeline habang nakatanaw sila sa malawak na langit. Kinuha ni Evangeline ang kamay ng asawa, pinagdaop ang kanilang mga daliri, kung saan magkatugbang kumikinang ang kanilang mga simpleng wedding ring. Kung titingnan ko lahat ng pinagdaanan natin, Colton, ang mga luha, ang pagbagsak, ang apoy, bulong ni Evangeline habang nakasandal sa dibdib nito. Gagawin ko pa rin muli lahat ng yon, basta't ang dulo ay ang yakap mo. Hinalika ni Colton ang kanyang noo. Mas pinatindi ang yakap na tila ba doon lang siya nakahanap ng kapayapaan sa mundo. Salamat sa pagising sa akin, sa katotohanan, Eva. Ang buhay ko nagsimula lang nung araw na natutunan kitang mahalin ng tama, tugon ni Colton. Ang hangin ng umaga marahang umihip, nagdadala ng bango ng mga bulaklak at ng panibagong pangako. Ang kwento ng dating bilyonaryo at ng kanyang reyna ay tapos na sa mga pahina ng pagsubok at ngayoy patuloy na sinusulat sa bawat segundong magkasama sila, malaya, payapa at nagmamahalan ng walang katapusan.